Nakita ko yung isa. Magtatago sila dyan. Sumpain kayong mga spider. Kung aatakan kayo, di ko kayo uurungan. Huwag mong gagawin yung kurapit ka! Wala tayong laban sa tatlong yan! Madadehado tayo! Maghunos dili ka! Ano na? Ha? Bahala na. Kailangan ko ng kumilos. Naloko na. Gon, anong ginagawa mo? Patawad! Hindi ko na kayo susundan! Patawarin niyo na ako! Ikaw na naman? Bakit, Machi? Siya ba yung bata? Meron pang isang nagtatago. Lumabas ka na. Anong kailangan ninyo? Wala nang gatipala kapag kami nahuli nyo. Ano? Talaga? Bakit naman? Ano nang gagawin natin, Pinuno? Hulihin sila. Ah! Si Fix ba to? Ako to. Pumunta ka sa Bechitaki Hotel. Mas mabuti kung dito natin sila tatapusin. Hindi. May pakinabang pa sila. Kung may kaugnayan ng mga yog dun sa nakakadena, mas mabuting dakpin na lang sila. Kung sa bagay, tama nga naman. Meron akong gustong itanong sa'yo. Paano mo napapatay ang isang tao na wala namang atraso sa inyo? Kahit sumuko ka na, kitang-kita pa rin ang galit mo. Nakapagtataka. Tungkol dun sa mga tanong mo, mas madali kasi kung wala silang atraso sa akin. Mahirap ang sagot dyan sa tanong mo. Di ko masabi ang dahilan. Pero hindi ko ito ginusto. Pero kung pag-iisipan ko, hindi ko na lang sasabihin. Ano ba siya? Pinuno. Diretso tayo sa hotel at hihintayin natin doon ang grupo ni Finks. Kung magbalak silang tumakas, tapusin niyo sila. Ariglado. Kailangan tumistansya tayo sa kanila. Kung hindi, matitikman nila tayo. Delikado sila kapag magkasama. Kainis. Kailangan mo magpasensya. Warapi ka. Alam ko na yon. Kung alam mo, gawin mo! Dahil sa pagwawalang bahala mo, talaga yung dalawang kaibigan mo sa panganib. Alam mo ba kung bakit usa silang sumuko sa grupo na yon? Alam mo ba? Kapag nahuli ka nila, wala nang makakapigil sa spider. Pasensya na. Kahit sino naman ay pwedeng magkamali. Ang importante ngayon ay mahabang pasensya. Tama. Mukhang tinigilan na nila ako. Pero hindi pa rin tapos ang problema. Hindi ko kamamatay yung trabaho ito tulad ng pinuno namin si Dartzorn na namatay sa kababantay sa walang kwentang paslit na yon.
Bihira naman. Ang lapit-lapit na ng Vegetable Hotel. Kaso ang traffic eh. Nagbabalak siyang umalis sa lungsod. Mga 50 kilometro kada oras ang takbo niya. Alin kaya nakakadena? Yung hinahabol natin o yung hinahabol ng pinuno? Ang mahalaga, mawawala na sa loob ng ilang oras yung peking ginawa ni Kurpati. Wala na tayong oras. Kainis, hindi siya makakatakas. Bigla siyang bumagal. 30 kilometro kada oras. Naku, bakit ngayon pa? Cordabi, Nandun siya. magaling! Easy lang. Easy lang. Sa sitwasyong ganito, dapat hindi tensyonado. Ano ba ginagawa mo? Ingat naman! Giniridan niyo na. Ano nangyayari? Hindi ka makakatakas. Kung ikaw ang hangal na nakakadena, hindi mo may tatago mukha mo sa amin. Ayos. Lagot ka ngayon! Ah! Ngayon naman, ipakita mo sa amin ang mukha mo. Kamusta si Squara? Hindi siya sumasagot. Sana naman, natakasan niya sila. Ayoko na. Hindi siya nakakadena. Oo, pero kasali siya sa listahan. Sebastian! Lagot. Kahit wala sa itsura ko, may kakayahan ako. Kasi silip ko ang hinaharap. Hindi nagmiminti sa mga kutob ko sa mga nangyayari. Kahit kailan hindi pa ito nagkamali. Masama ang kutob ko. Nang mamamatay ako sa pagkakataong ito. Subukan mo lang lumaban. Ikaw din. Meron akong maitatanong sa'yo. Maging matapat ka, ha? Sa mga kaibigan mo, merong isa na gumagamit ng kadena. Nasaan siya? Ano ba pinagsasabi mo? At sino ba kayo? Hindi niyo ba alam kung sino ako? Miyembro ako ng pamilya ng Strad! Basta sagutin mo ang tanong. Sa susunod yung kabila naman. Teka, ba't ka ba nagmamatigas? Umayo ka ng maayos, sagutin mo ang mga tanong namin sa'yo. Naaalala mo ba si Lincoln? Siya yung higante na dinakip ninyo. Anong ginawa niyo sa kanya? Ano? Nakatakas siya. Wala akong nalalaman tungkol sa kanya. Eh, yun namang iba. Nauna na sila sa akin eh. Sa totoo lang, pabalik na rin ako eh. Isa kang sinungaling. Hindi, totoo yun. Sa lagay kong ito, magsisinungaling pa ba ako? Tatanungin kita ulit. Nasaan yung nakakadena? Sinabi nang hindi ko alam eh. Wala akong kaibigan na nakakadena. Huling tanong na to. Meron ka bang mahal sa buhay? Eliza ang pangalan.
Maganda siya. Sumpain kayo! Huwag na huwag isang gagalawin! Sabi mo eh. Masyado kang malikot eh. Kulit mo. Liza. Grabe! Bilis lang siya! Ano? Nakuha mong impormasyon tungkol sa nakakadena. Aba, syempre. Matrabaho ko, kwento ko pa. Ililipat ko sa inyo ang alaala niya. Ililipat? Gamit ko. Ah. Eto na. Natatakot ka yata eh. Ano ka ba? Dalihan mo na. Tagal mo na ako kilala eh. Bilisan mo. Naku, ngayon yung kasama naman niya, pinaputukan niya. Ano ba yung mga taong yan? Siguro sinabi mo yan para lang guluhin kami. Hindi totoo yan. Titignan ko kung meron ng ibang espiya o wala. Sabi na nga ba? Tama ang hinala ko. Ikaw yung espiya. Nasisiraan ka na ba? Hindi mo ko masasaktan yan. Teka! Kurapi ka! Ano bang binabalak mong gawin? Basta, manood ka na lang. Mauhuli ko siya. Teka! Huwag muna! Hintayin natin ang desisyon ni Dark Zord! Hindi importante yon. Bata, akala mo ba kasabi ng mga kandalinig ko? Wala to. Kung hindi mo ko... May ka. Anong hinihintay mo? Sinasabi ko sa'yo, pagkakataon mo na, huwag kang magaksaya ng panahon. Masyado kang mayabang. Ano? Hihilig ka pa? Ganun pala. Okay ito ah. Ang galing. Ito pala ang itsura mo, Kurapi ka. Hangal ka. Hindi ko makakalimutan ang mukha at pangalan mo. Tandaan mo! Buhay pa rin sila, kahit may tama na. Ano ba yung mga yan? Baka shooting ng pelikula yan. Hindi eh. Tamo. Wala, ang nahuli namin nagngangalan Squara. Wala siyang masyadong nalalaman tungkol kay Ubon. Pero alam ko na ang itsura at mukha na nakakadena. Hindi ko pa alam. Okay. Sige. Alam ko na. Maghintay tayo sa Betchitakil Hotel. Alam na nila kung sinong nakakadena. 3 miyembro na lang natitira. Tayo na.
Nasabi ko na kay Kurapika ang plano ko. Sa labi ng hotel, mangyayari. Kayang-kaya ni Kurapika yun. Pero, hindi pa namin napagkasunduan kung kailan to isasagawa. At saka isa pa, hindi alam ni Kurapika kung saan kami papunta. Kailangan masabi ko na to sa kanya. Kung hindi siya makakapaghanda sa binabalak namin. Alam, paano ko ipapaalam? Sana narinig ni San Rizzo yung usapan sa telepono. Ngayon, alam na ni Kurapika kung saan kami pupunta. Meron kaming pwedeng gawin doon sa hotel. Tamang-tama sa sitwasyong ito. Siguradong mabibigla sila. Sana mauna sila makarating doon para makapaghanda na sila sa gagawin namin. Problema lang, kailan namin gagawin? Imposible yun kung walang kasunduan. Isang iglap lang, tapos na ang lahat. Bahuli lang ng kalahating segundo, ulilyaso na. Kailangan walang papalito sa planong to. Kailangan walang magmimintis. Kailangan akong makaisip ng paraan para maipaalam sa kanilang plano at kung kailan gagawin ito. Kung hindi magtatagumpay ang plano. Masyado na silang alerto. Sa puntong ito, siguradong nagbabantay na sila at naniniguro sa lahat ng papasok sa lugar na ito. Sana nauna na sila dito bago kami. Wala na pang paraan. Naku, hindi umuubra. Pero ito lang ang paraan. Zenitsu! Kanina pa ako nandito, nasa ka na? Yoryo! Para ka naman timang eh. Hindi Chan Hotel, sa Michitake Hotel ang usapan natin. Pambihira naman, ang layo naman ang pinuntahan mo. Oh, anong tinitingin-tingin nyo riyan? Gusto nyo ng away? Ha? Ha? Patulang ko kaya? Hayaan mo na. Huwag mo nang pansinin. Wala pala kayong binatbat eh. Eh kayo, anong tinitingin-tingin nyo riyan, ha? Hindi ka ang kausap ko, buwang. Ay nako, bakit mo ako ginaganito? Napakadilim ng hinaharap ko. Ha? Makinig ka, hindi na ako magpipikit-pikitan pa. Kapag inindyan mo ako, break na tayo. 7:00 en punto. Dapat nandito ka na. Kapag nahuli ka, lagot ka. Tatandaan mo yan, ha? Pagtitilim, pikit-pikitan, 7:00 en punto. May pinapaalam siya, sasamantalahin ng kadiliman. Grabe, ang labo niya talaga. Ano ba yan? Mahigit sa kalahating segundo ang kakailanganin para makalusot ako sa mga gapos na ito at para makagawa ng atake. Kayang-kaya ko yun! Kakailanganin nila na ilang segundo para makakita sa dilim. Yun na ang pagkakataon ko! Ngayon, ang susunod na kanta para sa programa nito ay ang huling request na aming tasakampin para sa oras na ito. Ang pamagat Moonshine. Sana maibigan nyo. Ito ang inyong DJ Michiko.
5 minuto na lang. Laban na!